pagpapala, Panginoon, na sa araw-araw ay nararanasan namin. Dahil ikaw ang Diyos sa tapat sa aming mga buhay. Kailanman, Panginoon, hindi nagmamaliw ang iyong mga pangako, Panginoon. Lalo ito'y pinangahawakan namin bilang mananampalataya mo. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa dakong lugar na ito na kung saan dito kami nagtitipon tuwing araw ng Sabado. Lord, salamat po din sa magandang panahon, maging sa buhay na kalakasan na ipinagkaloob sa amin, Panginoon, sa buong isang linggo. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng pinagbayad mo ng mga pangangailangan namin araw-araw. Lord, salamat sa iyong pagmamahal na kailanman, Panginoong Diyos, hindi na wala ang pag-ibig mo sa amin kahit kami makasalanan. Ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo sa bawat araw ay laging sariwa, Panginoon. Lord, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, kaya kami, Panginoong Diyos, nagmamahal, nakakagawa ng kabutihan. Dahil ikaw ang unang nagturo at umibig, Panginoon, sa aming lahat. Na sa gabi ito, Lord, muli namin idinudulog ang aming mga sarili. Na ikaw lang ang higit nakakaalam kung ano ang sitwasyon namin, kung ano ang buhay namin, kung ano ang laman ng isip at puso namin, Panginoon, sa gabi ito. Lord, sinusuko namin sa iyo ang lahat-lahat. Na kanina pa lamang, Lord, hindi kami nakapatawaran. Lord, sa gawain, Panginoon, dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kami ibabad sa iyong banal na presensya. Huwag kami iwanan ng banal ng Espiritu, Panginoon. At dalangin namin, Lord, sa pamagitan ng banal ng gawain, ng banal ng Espiritu, ang bawat isa, Lord, tulungan mo na mabuksan ang isip at puso, na malaya ang makakakilos at maunawaan nila ang dakila mong mensahe sa gabi ito. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, na sino mang may mga iba't ibang pinagdaraanan sa buhay. Ito man ay pisikal, ito man ay mental, material, o spiritual, Lord. Ipagkakaniwala namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Lord, ikaw ang pinupuntahan namin dito, Panginoon. Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy namin nasilapitan sa bawat hininga ng buhay namin. At dalangin ko, Panginoon, ng mabang lingkod, Panginoong Diyos, na ikaw ang nagtalaga, Panginoon, na gamitin ako sa gabi ito. Dalangin ko muli, O Diyos, punan niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang. Nakatulad ng isang sisig ng walang laman, Lord. Dalangin ko, Lord, na punuan niyo po ako, Panginoon, na ng karunungan, wisdom and knowledge to do and to proclaim your goodness, O God. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na malaya ang makakakilos, Panginoon, sa gabi ito. At walang bagay, Panginoon Diyos, at hindi namin pinapahintulutan ano ang uri ng gawa ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng distraction, espiritu ng antok, espiritu ng pagdugulo ng kalaban sa ngalan ni Jesus. Pinawawalang bisa ka namin. Lumayas ka sa dakong lugar na ito. Bumalik ka sa apoy ng impyerno. Sapagkat naniniwala kami na ito'y gawa ng Diyos. Kaya naman kinakalaga namin ng makapangyarihan ng kagalakan, pag-ibig, Panginoon Diyos, na nagmumula sa iyo ng sagay na Panginoon. Patuloy ka namin mararanasan sa gabi ito. Lord, sineselyo namin ang banal na dugo, ang dakong lugar na ito, Panginoon, upang hindi kami magapi ng kalaban. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. To God be the highest glory, in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas po, malakas. Ayan, praise the Lord. At bago kayo magsilupo, basahin po muna natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Lucas, Kabanata 10, talata 38 hanggang 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa?
Sabihan nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid ko kay Kristo, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos mabuhay! Amen! Glory to God! Bago kayo umupo, makayanin mo lang katabi mo sabi mo kapatid. Magandang gabi sa iyo. O, yung kabilaan mo, siyempre, kanan ng kaliwayan. Ayan. At kumahari sa likod din. Amen? Ayan. Okay. O, yan. Praise the Lord. Sige po, lahat ang umamay sa katabi mo malakpak. At maaari lang po tayo umupo sa gabi nito, mga kapatid. Una po sa lahat, magandang gabi po sa inyong lahat na sa gabi ito. Siyempre, pagpapalain na naman tayo ni Lord. Amen po ba? Kasi alam ko ito ay pamilya lagi sa atin. Amen? Hindi po nawawala ito sa buong isang taon na marinig natin, kundi sa misa sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Na kung saan sa pamamagitan ng bawat mensahe ni Lord, palaging may tinuturo, palaging may bago. Amen? Kaya sa gabi nito, katulad po ni Maria, na pinili niya kung ano ang higit o ano ang kailangan. Pinili ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa gabi nito, sabi mo sa katabi mo kapatid, congrats. Kasi ang pinili mo ngayon, si Lord. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Mahalaga po mga kapatid na tayong lahat, pinipili natin ang pinaka-the best. Choosing the best. Amen po ba? Bakit kayo sinabi? Aminin pa natin sa hindi, may mga bagay tayo, may mga pangyayari sa buhay natin. Nung nakaraan, may kaugnayan sa kasalukuyan. Amen po ba? Yung pagpili na lang eh. Amen? Yung mga tama yung pinili. Yung the best talaga yung pinili nila. For example, asawa. Dahil pinili mo talaga siya sa buhay mo, hindi ka magsisisi. Bakit? Kasi hanggang ngayon, kayo pa rin. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Amen po ba? Pero yung mga mali yung pinili yung asawa, nagsisisi. Amen po ba? Kaya ang mga kapatid sa gabi nito mahalaga na sa bawat hininga ng buhay natin, sa bawat gagawin natin, piliin natin ang pinaka-the best. Amen? Bakit? Totoo, mahirap pumili ng the best. Pero kung ito mga kapatid, ay gagawin mo na mula sa puso mo, ito yung magiging daan para magtagumpay ka. Amen? Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Bakit mahalaga ang piliin ang pinaka-the best sa buhay natin? Amen? Katulad ni Maria, ang pinili niya ay si Jesus at ang mabuting balita. Amen? Ngayon, ang tanong, bakit mahalaga piliin ang pinaka-the best sa buhay? Upang wala tayong pagsisihan. Amen? Sa huli, sabi na, no regrets. Amen? Kasi mga kapatid, katulad ko po, ako nagkaroon ako ng regrets o pagsisisi. Kasi bakit? Kung ang sinunod ko yung the best na gusto ng magulang ko, na mag-aaral ako ng mabuti, wag muna ako mag-boyfriend. Ayan, nakikita agad yung mga kabataan. Amen? Eh dahil hindi ko sinunod, hindi ko pinili yung the best na gusto ng magulang ko, ano nangyari sa akin? Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Amen po ba? Meron akong regrets, may pinagsisisihan ako. Amen po ba? Ganun din sa buhay natin. Aminin man natin sa hindi, marami tayong pinagsisisihan na nagawa natin. Bakit? Kasi hindi naman talaga natin pinili yung the best. Tama mali? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo kapatid. Ikaw ba? Lagi mo bang pinipili yung the best? Amen. Pag sinabi yung the best, ito yung pinakamabuti, pinakamahusay. Amen po ba? Okay yung good, pero mas iba pa rin yung best. Amen? So ngayon mga kapatid kay Kristo, tayo po lahat, katulad ni Martha, balikan natin. Si Martha, mga kapatid, marahil siya ay nagsisi sa huli. Kasi bakit? Nung siya ay naglilingkod, tapos nung napagod na siya, di ba lumapit siya kay Jesus? Nag-reklamo na eh. Tama mali. Na kung saan, hindi naman siya
gawain. sa mga tungkol gawain. Amen? Na minsan aminin man natin sa hindi, pinipili natin mga kapatid, ang pagiging abala sa kung ano-ano sa mundong ito. Amen po ba? Kaya nga di ba pansinin mo mga kapatid, tayo binigyan ng privilege ng Panginoon. Binigyan tayo ng pribileyo. Piliin ang mabuti, piliin na bahala ka. Amen po ba? May mga tao na alam na ang sigarilyo ay masama sa kalusugan. Tama ba eh? Ang alak masama sa kalusugan. Mali. Pero bakit pinipili ng maraming tao ang sigarilyo, ang alak? Bakit tumitigil sa video? Hindi ko nakatingin. Amen? Tingnan mo. Dahil alam naman niya na makakasama sa kanya, eh pinili niya yun. Sa bandang huli, nagsisi siya. Bakit? Kasi may malubanang karamdaman. Tama? Pero alam naman natin na mabuti ang Diyos. Tama? Alam din nila mabuti ang Diyos. Eh bakit hindi nila pinili ang Diyos? Ang pinili niya ang bisyo. Ang pinili magpakabisi. Amen po ba? Tapos sa bandang huli, ang sinisisi ang Diyos. Amen? Tandaan natin, kahit nakasaway tayo, kahit na tayo mga kapatid ng Kristo, gumagawa na hindi ka lugod sa harapan ni Lord, napakabuti ng Diyos. Amen? Kaya nga di ba sabi sa awitin, God is so good. Amen? God is so good. God is so good. He is so good to me. Amen? Kung ang Diyos ay mabuti, hindi dapat siya muna natin pinipili. Siya muna natin pinapriority. Amen? Bakit? Hindi po? Ang sabi dito, huwag kang gagawa ng anuman na di mo na pinag-iisipang mabuti at nang hindi mo pagsisihan sa bandang huli. Amen ba? Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, kung ayaw mo magsisi sa bandang huli, piliin mo ang the best. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Kaya mga kapatid, wala mo ako nabalikan sa Biblia na pinili na maglingkod, mag-alay ng buhay, sabi pinili si Lord na napabayaan ng Panginoon. Wala po. Wala, mga kapatid. Kaya nga tanong yung katabi mo, ikaw ba? Nagsisisi ka ba? Na pinili mo ngayon si Lord? Ano sagot ng asawa ng katabi mo? Hindi. Kaya asawa, praise the Lord. Hallelujah. Kasi bakit? Yung iba nagigingad lang, kaya hindi pinipili si Lord, hindi pinipili ang gawain para makinig. Kasi ang pinili yung asawa, pinili yung anak, pinili yung mga kung ano kabalan sa mundong ito. Tama? Bakit sabihin? Alam naman na ni Lord yun. Amen? Sabi mo na sa katabi mga kapatid. Kung ayaw mo magsisi, sa huli, piliin mo lagi ang the best. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sa pangalawa mga kapatid, bakit kailangan piliin natin ang the best? Pinaka-the best upang magawa natin talaga ang pinakamahalaga na pinapagawa ng Diyos. Amen? Bakit? Maraming tao, kasama lahat, general po ito, kahit lingkod ng Panginoon. Minsan akala natin, ito yung pinapagawa ni Lord. Pero hindi naman pala. Bakit? Sa bandang huli, sabi ko kanina, nasa huli yung pagsisisi. Bakit? Hindi naman kasi yung pinapagawa ni Lord. Doon ka nagpapakamatay. Amen? Yung gabi ginagawa mo ano? Yung ano ginagawa mo gabi? Amen po ba? Kaya ending ano, nagkakaroon ka ng karamdaman, kakatrabaho mo. Hindi masama ang trabaho. Bakit si Marta? Walang sinabi na mali. Masama yung ginawa ni Marta na naglingkod siya, na nagpakabala siya, na may ginawa siya para kay Lord at sa mga alagad. Tama? Pero ano ba talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Pag hindi natin pinili yung the best, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, ako nga, hindi ako lalayo, hindi ako mag-share na hindi ko nararanasan. Dati ako, sabi ko, di ba, narinig nyo na ang pangarap ko lang naman ay magkaroon ng siyempre magandang buhay. Siyempre magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Amen? Masama ba yun? Hindi. Amen? Pero mga kapatid, sabi ko nga, nagkakayod marino, kung saan ako nagtatrabaho, apply dito, apply doon, nagbalak pang mag-abroad. Amen? Yung pag-abroad ko, ilang beses ako na Honda. Amen? Tapos nagtrabaho ako mga kapatid kay Kristo nung pandemic. Amen? Na kung saan mga kapatid kay Kristo, yung aking pinapahalagahan, hindi ba kayo ng pinapagawa ng Diyos? Hello? Bakit mga kapatid
ba? Katulad ni Martha. Hindi masama na siya ay nag-prepare para kay Jesus at sa mga alagad. Pero tignan niyo mga kapatid, ang totoong pinapagawa ng ating Panginoong Diyos, pumunta siya kay Martha para mangaral, para bisitahin, di ba? Sabi ko nga mga kapatid, siguro si Martha ang panganay sa tatlong magkakapatid, si Lazaro, si Maria, si Martha. Kasi sa iyo, puno, abala. Sa iyo, aligala. Sa iyo, busy-busy. Wala namang kasama maging hospitality ka, amen? Yung pag may bisita ka, entertainin mo, amen po ba? Pero ang ginawa mga kapatid kay Kristo, sa sobrang kaabalahan niya, yung paglilingkod niya, nagkaroon ng pagrereklamo. Kasi ang naramdaman niya na, pagod. Tanongin ka tabi mo, sabi mo kapatid, ikaw ba? Saan ka abala? Amen? Tanongin mo ulit, kapatid, ano ang pinagkakaabalahan mo? Hello? Di ba mga kapatid, totoo, minsan, pinapriority natin kung ano-ano sa mundo ito. Pero sa totoo lang, tayong lahat, blessed na tayo eh. Ano ba yung unang pangangailangan natin mga tao? Bahay, damit, pagkain. Pero bakit maraming tao nagpapakamatay sa kung ano-ano, sabi nga, discarded dito, discarded doon. Bakit? Kasi kung ano-ano gusto, yung wants yung sinusunod. Amen po ba? Ang tanong yun ba yung gusto ni Lord? Hindi. Amen? Kasi kailangan tayo, katulad ni Maria, ang pinili si Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo kapatid, tandaan mo, kapag ang ginagawa mo, hindi gusto ni Lord, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Hindi ka magkakaroon ng totoong kagalakan sa buhay. Amen po ba? Kasi ako nung pinili ko si Lord, kahit kasabi mong wala akong asawa, masaya ang puso ko. Amen? Wala akong stress. Hello? Oo, yung may mga asawa dyan. Amen? Hindi ko sinabi na hindi nawawala yung stress. May stress ka pa rin. Pero yung iba, kapag ginagawa, may kalaman ni Lord. Yung pagod mo, yung stress mo, tinutulungan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo kapatid, narinig mo yun. Pag pinili mo si Lord, ang magagawa natin, yung pinapagawa niya. Sabi sa Filipos 1:9-11, idadalangin ko sa Diyos na kanyang pag-ibig ay patuloy na sumagana at masakapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangihang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikakadakila ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Kapag ang ginawa natin, pinili natin si Lord the best. Amen? So, gagawin natin, yung kalooban na ng Panginoon eh. Tama mali? Hindi na tayo mabuhay sa kung ano lang gusto natin. Tanungin mo rin naman sa mga kapatid. Sino ba talaga lagi pinipili mo? Si Lord? O yung pagkakaperahan? Amen? O aminin natin, yung iba ma-absent sa gawain Lord. Pag lalo na kapag tungkol sa ayuda. Amen? Ang dami, alam niyo meron ko sa gawain, hindi ko sabihin ko saan. Kasi baka maulaan nyo. Amen? Nung time na malapit na eleksyon, maraming umabsent. Amen? Kasi ang dami na ko ang leader. Amen? Bakit na bakit ba naman lang yung iba? Kasi ako ang leader. May meeting sila ngayon at saka kuhaan ano? 1-5. O diba? Hallelujah. O diba? Kaya tayong lahat, pinapaalala ni Lord. Sa totoo lang, kahit naman hindi ka naging leader, hindi ka kumuha ng ayuda, pag ang pinili mo the best, yung ayuda na hinihili mo, mas hindi pa ibibigay ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid ko kayo, isa kapag napili natin the best, tayo mga kapatid yung gagawin na natin yung kalooban ng Panginoon, kaya nagiging malinis tayo sa harapan ni Lord. Hello? O, sabihin mo sa katabi mo kapatid. Sabi natin natin, isaksak mo yan sa utak mo. Amen? Kasi bakit minsan mga kapatid, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga, ang pinili si Jesus.
yung magkaroon tayo ng quiet time kay Lord. Devotion, worship. Amen? O aminin natin sa umaga. Imbis na mag-pray tayo, mag-worship tayo kay Lord. Amen? At pagkagising pa lang natin sa umaga, ano na yung gagawin natin maghapon? Amen po ba? Kaya nga, nagiging katulad tayo ni Martha eh. Sino kaya tayo ngayon sa harapan ni Lord? Si Martha o si Maria? Well, baka di ko lang sa gawain yan. Hello? Kasi bakit? Ang totoong laban, ang totoong mga kapag po ay Kristo, hindi po dito sa gawain. Pag nasa bahay na tayo, pag nasa labas na tayo ng gawain ng Diyos, doon natin may papakita na araw-araw ba talaga pinipili natin si Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Totoo ba yung sinabi mo? Si Maria ka? Hello? Hi! Kasi sa totoo lang, kapag nabes ang pinili mo si Lord, katulad ni Maria, yung mabuting balita, di ba magagawa mo talaga yung pinapagawa na niya eh. Nakakapag-repeat ka, mamahalin mo na yung kapwa mo, tama man eh. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa bawat mensahe niya, yun yung ating pinasusunikapan. Hindi naman tayo perfect. Pero kapag araw-araw na pinipili natin si Jesus, di ba, ang pinapagawa na lang natin lagi sa Kanya yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga pangako. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi, sa ikarangalan at ikangadakila ng Diyos, kapag ang pinili natin ay the best, so ang magagawa na natin ay yung pinapagawa ni Lord at hindi na yung wants natin. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Lord po ba? Hallelujah. Ngayon, ang sabi po sa pangatlo, bakit kailangan na piliin ang pinaka-the best sa buhay natin katulad ni Maria? Pinili si Lord upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Aminin natin, minsan hindi naman talaga natin pinipili si Lord eh. Bakit? Kasi hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Taas ang kamay dito na 100% sinusunod na yung kalooban ng Diyos. O diba? Kanina ka lang ang dami Maria dito. Amen? Totoo yun. Kasi kapag araw-araw, mga kapatid, umuupo tayo, pinipili natin ang makinig sa mensahe ng Panginoong Diyos, makakasunod tayo sa kalooban ni Lord. Kasi bakit? Palagi natin malalaman kung ano ba talaga ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Kaya marami sa atin ang hindi nagbabago. Ugali, pananalita, mga ginagawa. Bakit? Kasi hindi naman talaga yung sabi siya pinipili natin eh. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Tanong kayo na tabi mga kapatid. Totoo bang sumusunod ka na kay Lord? Anong sagot na katabi mo? Yung iba, amen. Iba nakakatuwiran. Amen po ba? Si Lord lang naman talaga ang nakakaalam. Pero ito lang ang paalala sa atin ni Lord. Bakit? Kasi alam ni Lord kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Kilala na po tayong lahat. Amen po ba? Ako, guilty ako dito minsan. Sa dami na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos bilang lingkod. Mga kapatid ko kay Kristo, minsan mga kapatid ko kay Kristo, yung one-on-one namin na session ni Lord, sa dami na gagawin, may aatin na sa ganito, meron pupunta na ganito, etc. etc. Guilty po ako minsan. Bakit? Kasi nga, yung dapat ko na nagagawa, kalooban ng Panginoon, minsan hindi ko nasusunod. Amen? Yung simple na lang. Yung ugali natin. Amen? Na palaging bugnutin. Katulad ni Martha. Nabugnut yun eh. Amen? May stress. Bakit? Aba, nakaramdam ng pagod. O sige nga mga nanay. Ikaw, pakiramdam mo. Trabaho sa loob ng bahay kasi mga anak mo hindi ka tinutulungan. Ano mararamdaman mo? Magagalit ka. Tama ka eh. Eh, meron din naman si Maria. Chill lang siya eh. Tama ba si Maria? Hindi. Ang una niya lang pinili, si Jesus. Yung maupo muna, makinig muna, bago obligasyon. Bago
Amen? Tingnan sabi mo dito, mapalad ang mga tao may malinis sa pamumuhay. Kautusan nila ay sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap ng kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinibigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikapan na ito'y aming masunod. Hello? O kung totoo pinipili natin sila sa buhay natin araw-araw, di ba dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Lord? Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagbabago? Marami pa rin likod ng Diyos masusungit. Marami pa rin likod ng Panginoon Diyos sinungaling. Marami pa rin mananampalataya ng Diyos kung ano-ano pa rin yung ginagawa na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Hello? O bigla kayo nangingitit, natahimik bigla ang ba? Amen? Kasi yung po ay katotohanan. Kung araw-araw natin pinipili si Jesus, edi araw-araw sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Tanongin mo ulit ang sabi mo, ikaw ba yung kapatid? Palakpakan natin si Lord. Lord po ba? Hallelujah. Kaya naman kapag po kay Kristo lagi natin tatandaan. Hindi masama mga kapatid po kay Kristo ang ginawa ni Martha. Amen? Pero madalas kasi tayo mga tao, ganito. Yung question na, what can I do? Pero ito yung dapat eh. What does Jesus want me to do? Amen? So kapag ang ginawa natin ay ang sumunod, ay hindi natin si Lord, ay di araw-araw, sundin natin ang Panginoon. Amen? Ang tanong, madali ba yun? Mahirap. Parang wala na akong narinig. Sumagot, madali ba yun? Mahirap. May kausap pa po ba ako? Kailangan paglabas ko dito, nakangiti pa din kayo. Walang maabangan na walang mag-aabang sa akin sa kanto. Amen? Totoo yun. Kasi kailangan tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ito po yung katotohanan eh. Marami, umaasa sa prayer meeting, hindi naman talaga the best na pagpili sa Panginoon. Bakit? Nakaupo nga dyan, pero lumilipad naman yung isip. Ano kaya yung gagawin ko bukas na diskarte para makabayad ako sa inutang ko? Yung darating na parcel kaya baka bukas dumating na. Amen? Pero kung mapapili natin si Jesus, yung puso isip natin, nakabukas tayo kay Jesus, the Word of God. Amen po ba? Kasi na nakakatawa, iwasan tayo ng prayer meeting dito, lulugo-lugo. Pag-uwi, lulugo-lugo pa din. Bakit? Kasi hindi naman talaga pinili si Jesus. At ang mabuting balita na dapat natin sundin araw-araw. Amen po ba? Bakit? Kasi pag sinunod natin, ang ating Panginoon Diyos, di ba nagiging kawakas na tayo? Amen? Yung ugali ni Jesus, nagiging ugali natin. Kaya ang makikita sa atin, ng ating kapitbahay, na mahal mo sa buhay, si Jesus, hindi na ito yung dating ikaw. Nag-isposa, nabungangera, na mainitin ang ulo. Amen po ba? Ang makikita na si Jesus, kaya sasabihin na sa'yo, ng iyong kapwa-lingkod, na iyong kapwa mananampalataya, kilala kita, ikaw ay si Kristo, sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tawa. Kilala kita, ikaw ay si Kristo, nagliliwanag ang buhay ko nang makilala ka. Amen? Tingnan ang katabi. Kamukha ba ni Kristo? Yung iba, hindi din yung katabi. Ano yung nakita nyo? Hindi si Kristo? Hello? Sino nakita nyo? Amen? Kabigin mo nyo. Hallelujah. Amen po ba? Kasi totoo yun. Kapag ang lagi natin pinipili ay si Lord, si Jesus, ang kanyang mabuting balita, magagawa natin makasunod sa kanyang kalooban. Kaya sabihin natin, ang hirap naman eh. Kaya nga, mahirap kung wala si Lord. Ay, piliin natin siya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diyos ko God. Hallelujah. Sa pang-apat mga kapatid, bakit mahalaga na piliin natin ang pinaka-the best sa ating buhay, katulad ni Maria, upang mapalago ang sarili sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Balikan natin si Martha. O di ba si Martha, abala. Amen? Busy. Sa palagay nyo, lalago yung pananampalataya? Hindi. Amen? Di ba ganun din
mo, hanggang ngayon, siya pa rin yung pinaka-kinakaulaga ng mga tao doon. Bakit? Ayaw lumapit. Nakaputi pa man din. Kasi bakit? Pag nilapitan mo, magtanong lagi nakasinghal. Ang takay-taray. Amen? Hello? Hindi ko para sa mga babae, para sa lalaki. Kaya sabi mo, pinag-usapan natin si Martha, si Maria. Lahat tayo dito kasama. Bakit? Sa totoo lang, yung panahon na yun, ang kanilang kultura, ang babae hindi dapat nakikisalamuha sa mga lalaki. Sino ang dapat nakikisalamuha doon? Si Lazaro. Sa tingin nyo, nasa si Lazaro ng araw na yun? Busy din. Praise the Lord. Kasi hindi binanggit. Amen? Pero tingnan mo, kahit na yung kultura, ang nakihagap kay Jesus, si Maria. Eh, puso si Maria eh. Amen? Di ba dapat, yung time na yun, mga kapatid ko kay Kristo, dapat tinutulungan niya yung kanyang kapatid. Nag-iwan ng sibuyas. Amen? Ng bawang, ng ano-ano man. Pero hindi. Mas pinili niya si Jesus, mas pinili niyang makinig, kaya nga mga kapatid ko kay Kristo, tama yung ginawa niya. Amen po ba? Sa buhay natin, hindi lagi ang pinipili natin yung good lang. Dapat yung pinakadamas na. Amen po ba? Sabi ko sa katabi mga kapatid, huwag yung good lang. Dapat yung the best. Kasi pag the best, lalago yung ating pananampalataya. Amen? Sabi ko dito sa Santiago 2:26, patay ang katawang walang espiritu. Ganyan din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen po ba? Hindi pwede praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, amen, amen. Pero hindi naman lumalab ang pananampalataya. Amen? Sabi mo sa atin yung mga kapatid, ikaw ba? Lumalab mo na talaga. Anong sagot? Dito ang lakas, dito ang nakulong sumagot. O di ba tayo sa check ako? Dito, hindi ko alam kung may sumagot. Amen po ba? Hello? Kaya nga makalag mga kapatid kay Kristo, na tayong lahat, sa pamagitan ng magkapatid na ito, Martha at Maria, alin tayo sa dalawa na ito. Kung tayo po ba si Martha, pinapaalalahanan tayo ni Lord na hindi tayo dapat nagpapakaabala sa mundong ito kasi ang pinakakailangan lang naman ay yung maupo ka muna, relasyon muna, ugnayan muna kay Lord. Hindi pa kasi busy, wala ka mang relasyon kay Lord. Amen po ba? Dahil sabi mo, lipot na. Amen? Buti na lang wala dito sa amazing, no? Hello? Kasi dito pag-anniversary, amen? Sino po nang abala? Yung mga lipod. Amen? Kung may tumatakbo, may dalang pansin, may dalang kung ano-ano. Ang tanong, malako na kaya sa pananampalataya yun? Amen? Kasi ang totoo, lumalab sa pananampalataya, ang lagi ng priority, ang lagi ng pinipili, yung makinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Glory to God, hallelujah. Kaya sabihin mo ngayon sa katabi ng kapatid. O lakas-lakasan mo naman, kapatid. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, piliin mo lagi ang pinaka-the-best. Amen po ba? Kasi mga kapatid ko kay Kristo, sa mundong ito, sabi namin dati, ng pagkakaabalahan natin kasi dinadaya tayo ng demonyo. Amen? Tatanungin ko kayo, kailan kayo naupo sa paanan ni Jesus na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, yung tayo po'y walang hawak na cellphone. Amen? Di ba okay lang? Nag-notes daw eh. Amen? Pero yung notes sana hindi na sa messenger. Kasi may sinasagot pa ng text. Exact. Amen? Pero mga mga Kristo, tinan nyo, noong unang panahon, ang mga bata, kapag pakagsilin na, pag ganyan na si Lola Basha, amen? Di ba nakikinig sila ng kwento ng lola nila eh? Tama ka eh? Pero ngayon, pasilin mo yung mga bata, nasan sila? Ayun, tutok sa cellphone, umaatake. Kung ano-ano yung mga games na pinaggagawa. Kaya kahit ano yung magulang, kung ano yung gusto ikwento o ipanganga sa'yo, hindi na nabibigyan ng pansin, hindi na
ko. O, di ba? Lusot! Amen? Kaya naman nilapit yung cellphone ko kasi nandoon yung aking daily devotion. Kasi lahat nandun na nga naman. Okay yan. Amen? Pero minsan mga kapatid, kaya may mga tao hindi lumalago ang pananampalataya dahil hindi nila pinipili ang pinaka-the best dahil sila ay natutokso at naloloko ng demonyo. Mas binibigyan ng halaga yung mga Netflix, Facebook, Twitter, amen? TikTok. Ayan, may kilala ako, Diyos ko kahit may ginagawa, makikita ko lagi na si TikTok. Amen? Lingkod pa naman ni Lord. Hello? Hallelujah. Hindi masama. Hindi masama. Pero kung yan ang nagiging dahilan, para hindi tayo lumago sa pananampalataya, kapatid ko kay Kristo, pamunay lang hindi natin pinipili ang pinaka-the-best. Amen po ba? Kaya hanggang ngayon, wala man kabisado ang Bible verse. Ang kabisado, yung uso ngayon na TikTok. Ang kabisado, kung ano yung mga lumalabas, nakikita sa Facebook. Amen po ba? Hello? Pero pag ang pinili natin, pinaka-the-best si Lord, asahan nyo, nalalago tayo unti-unti sa pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na malakas. Kasi yung pananampalataya mo, ano man yung dumating sa yung problema, pagsubok, hindi ka na magreklamo. Di ba si Martha nagreklamo? Amen? Kasi ang ginagawa niya, ganito po yun eh. Dahil gusto niya na maglipad, tama naman yun. Amen? Pero nakaramdam na siya ng pagod at nagreklamo na kay Jesus. Minsan baka may ganitong sitwasyon tayo. Akala natin nililikod pa tayo. Yun pala nagpapa-impress na lang tayo. Hello? Hi! Ay pag hindi napansin, di ba? Naglalamig, nagtatampo. Amen po ba? Hello? Pero kapag malagoy parang tayo, pansinin mo. Ano bang pagod mo? Tuloy ka na kay Lord. Tuloy ka na sa magsaserve. Hindi mo titignan. Tignan mo si Martha. Ang nakita niya yung kapatid niya eh. Kung Maria na ito, wala akong ginawa. Nakisod ko nga kay Lord. Amen? Hello po? Pero kung talagang yung pananampalataya mo, ano man ang problema mo, ano man ang pagsubok mo, ano man ang pagdadaanan mo, nagtitiwala ka sa Diyos kasi malago yung faith mo eh. Amen? Bakit? Alam natin na walang mahirap at walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya kami ko may kanta, walang imposible sa ating Diyos, kaya-kaya niyang gawin lahat. Mahirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Sabi pa, kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako na'y totoo, sobra-sobrang pagpapalan, tanggapin na. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya napakalaga na pinipili natin lagi ang pinaka-the best, si Jesus at ang kanyang mabuting balita. Amen? Kasi nga mga kapatid, yung pananampalataya natin, daanan man tayo ng matinding trahedya, walang makakahadlang. Bakit? Kasi meron tayong Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. At panglima mga kapatid, bakit kailangan piliin ang pinakamahalaga sa buhay katulad ni Maria, pinili si Jesus upang magkaroon ng maayos na direksyon ng buhay. Amen? Kaya may mga tao, may mga Kristiyano, may mga mananampalataya na umaayos ang direksyon ng buhay ay dahil ang pinili nila ay ang pinaka-the best. Walang iba kundi si Jesus. Walang iba kundi ang mabuting balita. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mga kapatid, gusto mo na maging maayos ang direksyon ng buhay mo? Piliin mo yung pinaka-the best. Amen po ba? Ba't yung sinabi? Kasi dati ang pinili ko, yung sarili ko. Pinahalagaan ko yung sarili ko. Hello? O kaya yung lista ako ay mapabuti. Laging miserable yung buhay ko, naligaw ako na laladas. Amen? Kaya mga kabataan,
Kapag ang pinili nyo, ang pinaglilingkuran nyo, si Jesus, ang mabuting balita, mapapaayos ang direksyon ng buhay ninyo. Amen? Walang pakalaman si Lord. Kaya mga kapatid, sabi ko dito, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung alam natin na si Jesus ang magiging tagapamagitan kay sa Diyos Ama, edi piliin natin siya. Amen? Kaya may mga Kristiyano na sasabihin natin, bakit naligaw ka ng landasyon? Kasi pagsipag naman sa gawain, palaging present, hindi uma-absent. Bakit naligaw ng landas? Bakit natisod? Bakit nadapa? Kasi marahil, hindi si Jesus ang pinili, ang pinaka-the best. Amen po ba? Kaya ulitin mo, sabihin mo sa katabi mo kapatid, kung gusto mo umalis ang direksyon ng buhay mo, ang piliin mo, Jesus. Amen! Di ba may awit tayo dyan? One day, Jesus, you're the one that I could live for. One day, Jesus, you're the one that I could live. Sabi pa, you are the way, the truth, and the life. Who live by faith and not by sight. For you, who live it all for you. Amen? So kung pipili natin si Jesus araw-araw na mauupo tayo bago tayo gumawa sa kung ano pa mang maghapon, ang mahalaga si Jesus. Kasi yung maghapon na yun, yung araw natin, yung buhay natin, magiging maayos ang takbo ng buhay natin. Amen? Hindi sinasabi hindi tayo dadaan sa mga bako-bakong landas. May magdadaanan pa rin tayo. Pero iba, kapag may Jesus. Amen? Na kahit na tayo dumadaan sa mga bako-bakong landas, tayong lahat, dun pa rin sa magandang direksyon, patungo sa Diyos. Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Ngayon, ano-ano ang magandang may dudulot sa pagpili ng pinakamahalaga o the best? Ano po kaya sa tingin nyo? Eto po, mas magiging malinaw ang direksyon ng buhay. Kung kanina, mga kapatid kay Kristo, magkakaroon ng maayos na direksyon. Ngayon, ang magandang may dudulot, kapag the best ang pinili mo, pinaka-the best si Lord, di mas magiging malinaw na sa'yo ang lahat. Ang dali mo na ma-absorb. Amen? Kasi yung pananampalataya mo, lumago. Sumunod tayo. Tama po ba? So ngayon, ano man ang dumarating, problema, pagsubok, karamdaman, alam mo na agad malinaw sa isip mo, pinagdadaanan ko to, pero alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Amen po ba? Na mas magiging malinaw na ang direksyon ng buhay mo na patungo kay Lord. Amen? Na alam mo na yung tinatahak mo. Parang ganito lang yan. Sa isang estudyante, kapag ang isang estudyante may pangarap, pero kapag mag-aaral na ng college, hindi niya pa rin alam kung anong gusto niyang course, malinaw ba yung magiging direksyon ng buhay niya? Hindi. Kasi wala ko siyang alam, wala ko siyang pangarap. Hindi pa malinaw, malabo pa yun. Pero kapag estudyante, bata pa lang, alam na kung anong gusto niya. Malinaw na sa isip niya kung ano siya magiging. Amen? Hello? Ganun din kay Lord. Pag tayo pinili natin si Lord, malinaw sa ating lahat ang magagawa natin araw-araw. Kapag ang pinili natin siya, malinaw na kahit anong pagdaraanan natin problema o ano man yan, alam namin yung tinatahak natin, kahit mahirap, papunta kay Lord. Amen? Na kahit na tayo may pinagdaraanan, sabi mo pa na, ako yung dumaranas sa matinding pagsubok, lagi na akong present, pero okay lang, yung nakakangiti ka pa rin. Kasi malinaw sa isip mo, na kahit na ikaw ay hindi lingkod, kahit hindi ka mananampalataya, dadaan pa rin ang dadaan sa problema, sa pagsubok. Pero iba, kapag kasi Lord ang kasama mo. Amen po ba? Malinaw yan, natatanggapin mo ano man yan. Wala tayong sisisihin. Tama po ba? Sabi mo sa Mateo 6:34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na yung mga suliranin sa bawat araw. So alam mo na sa pagising mo, may problema, okay lang yan. Hindi naman yung forever eh. Pagising mo, bigla na lang may pagsubok. Okay lang yan kasi malinaw na sa isip mo na pagdadaanan talaga natin yan. Amen? Hindi mo lang papupimahin. Bakit? May mga tao kayo nagkakaroon ng matitindi karamdaman
dyan, sabi mga kapatid. May kilala na naman ako na gano'n. Amen? Kaya hindi mo makita lahat nakangitig eh. Kahit ang ano ng palataya na, parang lagi na lang pasan ng daigdig. Palagi na lang nakasimangot. Tingnan mo ba? Ngingiti na lang ng bahagya, hindi pa ito. Amen? Yung ngiti, isang plastic pa. Hello? Kasi bakit ang daming alalahanin? Ang daming pinagkakabala sa isip ka lang yun ha? E lalo pa pag marami ng problema. Amen po ba? Pero yung taong malinaw, ang pinili si Lord, ang maganda may dudulot, malinaw na sa isip natin. Na meron tayong Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ayaw mo problemahan yung ngayon lang, yung bukas wag muna. Amen? Kasi di mo pa alam kung bukas buhay ka pa. Hello? Pinoblema mo na yung 30, yung pala 28, patay ka na. Amen? Hello? Palakpakan natin ang Panginoon! Glory to God! Pangalawa, mga kapatid kay Kristo, ano ang kahalagahan? Magandang may dudulot kapag ang pinili natin ang pinaka-the best, mas magiging malalim ang pananampalataya sa Diyos o deeper faith in God. Kasi nga pinili mo si Lord eh, tama? Hello? Kaya dapat walang taga-amazing na ang pinili si Lord tapos hanggang ngayon, hindi pa rin malalim ang pananampalataya. Amen? Yung pangunawa, amen? Yung pagmamahal, yung pagpapatawad, amen? Dapat nagagawa natin yan. Amen po ba? Hindi na kailangan i-memorize pa. Hindi na kailangan paulit-ulit pang iparinig ng Panginoon Diyos sa mga bibig ng preacher. Kailangan, kung ang pinipili natin ang pinaka-the best, dapat, number 1 tayo, lumago o lumalim sa pananampalataya. Amen? Tanong mo yung katabi mo sa mga kapatid. Malalim ka na ba talaga? Malalim lang ang tulog mo. Hello? Hello? Ayan. Bakit? Kasi sabi ko mga kapatid ko kay Kristo, pinili ni Maria ang pinakamahalaga. Amen? Pinakamabuti. At ang sabi, at hindi ito aalisin sa Kanya. Totoo yan. Tignan mo. Kapag ang isang tao malalim ang pananampalataya, sikreto lang yun eh. Amen? Kasi palagi ko yung nakikinig. Kasi may mga batang nag-aral. Kaya di ba yung mga magulang, di ba lagi natin sinasabi sa mga anak, mag-aral kayong mabuti. Wala kaming kayamanan na ipapamana sa inyo. Yung edukasyon lang, yung karunungan yan, hindi mananakaw. Tama? Kahit buti tingin pa yung utak niyan. Kung ano yung pinag-aralan, hindi mananakaw. Tama? Ganon din. Si Maria, hindi aalisin yung karunungan na napakinggan niya kay Jesus noong oras na yun. At tayo din. Kaya napakalaga na pinipili natin si Jesus kasi dito tayo lalago, dito tayo lalalim. Alam po ba? Kaya nagkakaroon tayo ng talino ngayon, ng wisdom, na kapag may dumating ang problema, yung binigay sa atin ng Panginoon Diyos na karunungan, gamitin natin. Amen po ba? Kaya hindi natin tayo lagpak, bagsak. Amen? Kasi hindi may mga estudyante na hindi nag-aaral mabuti. Di ba? Minsan, hindi nga lang bagsak eh. Pumapasa naman kayo ng pasakawa. Hello? Pasakawa talaga na awa na lang teacher pinasa. Amen? Kasi hindi nakikinig lagi. Pero sa estudyante na palaging nakikinig, kahit nakapikit pa yung pag sumagot, laging perfect. Kasi may wisdom. Ganun din tayo. Kaya hindi na uuso yung nalalamig. Umaayos sa prayer meeting. Amen? Kasi malalim na eh. Ang lalim na ng pananampalataya. Kaya nga, sabi ko ngayon, niloloko ko ni Sister May. Sister May, ang bunga bigay sa akin kanina, hindi umuulan. Amen? Kasi totoo naman, kapag umuulan, minsan, kung makikita kapag malalim yung pananampalataya eh. Yan lagi kong kinakabahan eh, pag ako'y magtotok, naku, pupunta ka pre, umulan. Sigurado to, mga 5 lang nakatil. Amen? Pero natutuwa ako, pag umatil naman ako, ang dami, ibig sabihin, malalim na talaga. Bakit? Wala nang pakialam, mapasaman, o ano ang bakit ang mahalaga kasi, yung kakatagpoy nila sa gawain ng Diyos. Alam mo ba? Hindi na nag-iisip-isipin, hindi na i-reflex, hindi ka napapaalalahanan. Kasi pag malalim yung pananampalataya mo, maaga ka lang, ready ka na, pumunta ka na sa gawain. Amen po ba?
piliin natin ang pinaka-the best. Amen? Kasi lalalim ang ating pananampalataya. Sabi sa Roma 3:28, kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Bakit yan sinabi? Kasi di ba yung mga Pariseo, Skriba, ang tinusunod lagi kautusan, yung batas ng tao, at hindi yung batas ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Kahit naman tayo, yung mga manggagawa, kahit mananampalataya na Amen po ba? Hello? Kasi kung ang sinusunod natin talaga yung kalooban ni Lord, ay, malago na tayo. Ay, malalim na tayo sa pananampalataya. Hello? O, sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Now you know. O, lakas-lakasan mo, kapatid. Now you know. Sino pipili natin? Pinaka-the best. Sino? Si Lord! At ang kanyang mabuting balita, kilala natin si Maria. Amen po ba? Hindi siya nasisi kasi sa bandang huli, di ba pinuri siya ni Lord? Amen? Di ba sarap pakinggan kapag pinupuri ka ni Lord? Hello? Naakala ni Martha dahil siya nagpakapagod, siya pupurihin. Hindi. Ang pinuri niya, yung tama na pumili sa kanya, si Maria. Kaya sabi ko sa katabi mga kapatid, kung gusto mong purihin ka ni Lord, tularan natin si Maria. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung malakas naman. Lord. Pangatlo. Sa pangatlo pa mga kapatid, ang kahalagahan na magandang may dudulog kapag ang pinili natin ang pinaka-the best sa buhay natin, mas may iwasan ng sobrang pagod at stress o less burnout and stress. Amen po ba? Taas ang kamay dito na hindi na-stress. Yun. Aminado. Taas ang kamay dito na hindi napapagod. Siyempre naman, lahat tayo. Amen? Pero may sinabi, less. Maiiwasan. Mababawasan. Kapag ang pinili natin ang pinaka-the best, mababawasan yung stress na yan. Yung pagod na yan. Amen po ba? Alam kasi yan ni Lord. Kaya nagkasabi na, lumapit kayo sa akin. Ang lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasani at kayo bibigyan ko ng kapaningahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapaningahan, sapagkat madaling-dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasani ibibigay ko sa inyo. See? Amen? Diba? Magaan. Meron pa din, pero magaan na. Amen po ba? Napapagod, pero hindi malulog mo. May stress, pero mababawasan. Amen? Kasi yun ang pinakita ni Martha, na sobrang stress siya dahil naawa na siya sa sarili niya na siya lang yung kumikilos. Amen? Kaya nagreklamo, kaya dumain. Ama mali. Ganun din tayo. Di ba kapag napapagod na tayo, ang dami na natin nakikita? Tapos sino-sino ang sinisilip natin. Amen? Sinisisi natin. Ito nangyayari sa buhay natin. Kaya naman ako nagkaganto dahil sa ganito sa ganyan. Tama mali! Pero tingnan mo, ang napakagandang mensahe ni Lord. Kapag siya pala talagang pinili natin, less stress, less burnout. Amen po ba? Kaya sabi ko kanina, di ba? Ako, salamat kay Lord. Ngayon ko nalaman na kaya pala, pinahintulutan ng Panginoong Diyos na ako'y maging single mom. Kasi ngayon hindi na ako nai-stress ng bongga. Hello? Kasi kung may asawa pa rin ako ngayon, kasi hindi pa rin siya nagbago, babaero pa din Amen? So mga kapatid, nung time na magkasama kami, grabe ang stress ko. Amen? Bakit? Pag hindi umuwi, nasaan na naman kaya siya? Sino naman kaya ang nadaya niya? Amen? Problemado ako. Pero ngayon, hindi na. Kasi alam ko kung nasan siya. Hello? Amen? Kung dati-dati mga kapatid, sa lumang buhay ko, talaga grabe yung pagod ko. Hindi naman ako kumikilos, pero pagod yung puso ko. Pagod yung isip ko, kaya isip ng mga problema.
kaya iisip sa asawa ko. Amen? Pero ngayon na kahit single parent ako, nai-stress pa rin, pero hindi na bonggang-bongga. Hindi na sobra-sobra. Napapagod pa rin, pero pagkatapos ng pagod, bigla lumalakas ulit. Amen po ba? Hello? Palakpakan natin si Lord. Kaya hindi magandang naidudulot kapag pinili natin si Lord. Yes, may pagod. Amen? Pero tingnan mo, pagod kayo ngayon, pero kapag kayo nakinig ng salita ng Diyos, di ba nare-recharge kayo? Di ba lumalakas tayo? Kahit sabihin nyo, hindi ko man alam yung mga pinaproblema nyo, pero kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kakaibang lakas ang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen? Kahit na minsan na-stress ka sa asawa mo, ang tignan mo na lang yung pangako mo sa Diyos. Amen? Ang tignan mo na lang, buti ka pa may asawa, yung iba wala. Amen? Kasi ang titignan mo, yung magandang ginagawa ng Diyos, hindi yung mga pangit na ginagawa ng demonyo. Hello? Kaya tayo nai-stress kasi ang dali natin naloloko ng demonyo. Amen? Hello? O, sabi mo rin sa katabi mo kapatid, isaksak mo ulit yan sa kukote mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya di ba, ang sabi ni Lord, He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Kaya huwag natin pagpapalit si Lord. Kasi sa totoo lang, pagkausap natin si Lord, kahit gaano kabigat yung pinagdaraanan natin, gumagaan. Ang sarap kausap ni Lord. Ang sarap makinig ng mga mensahe ng Panginoong Diyos na kahit tayo makasalanan, kahit na tayo hindi matuwid sa harapan ni Lord, kapag nakipag-one-on-one tayo kay Lord, yung pagmamahal niya, hindi nawawala. Katulad ng pagmamahal niya kay Martha at Maria. Kaya siya pumunta doon. Dahil para maramdaman, iparanas ang pagmamahal ni Jesus sa kanilang mga kapatid. Amen? Sa totoo lang, gumawa ka ng marami sa hindi. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya huwag tayo magpaka-stress. Amen? Kasi pag lagi tayo na-stress, nakakapangit yan. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo kung maganda. Siyempre, lahat ng anak ng Diyos maganda. Amen po ba? Ayan, parang pakalamin natin si Lord. Glory to God. At pangapat, ano ang kalagahan ng magandang maidudulot kapag ang pinili natin ay pinaka-the best ng iba kundi si Lord? Mas mainam na paggamit ng oras at enerhiya o energy. Wiser use of time and energy. Amen? Bakit? Kapag hindi natin pinili si Jesus, di ba? Nagpapakapagod tayo, kaya ngayon iba tumatanda na lang na walang pinagkatandaan. Nagtrabaho ako na nagtrabaho, ito pala yung mangyayari sa buhay ko. Parang wala, parang sayang lahat. Mali. Kaya may regrets eh. Amen po ba? Ang dami kong pinlano, ang dami kong inisip. Pero itong nangyari. Pero ngayon, kapag ang pinili natin pinaka-the best si Jesus, magiging wise na tayo katulad ni Maria. Amen? Bakit? Nung pinili niya si Lord, di ba? Nakarelax siya eh, nakaupo lang. Amen? Habang makikinig. Amen? Tapos pinuri pa siya. Samantala si Martha, hindi siya napuri, napagsabihan, napaalalahanan. Amen? Pero ngayon, ang maganda may dudulot, ngayon na tinanggap natin ng Panginoon, siya pinili natin, alam na natin gamitin yung ating mga energy. Amen? Yung practice, talent, time, pressure. Kaya maraming tao, mga kapatid ko kay Kristo, ang maraming abalang-abala, busy-busy, balisang-balisa, kasi una, yung talent nila, hindi naman nila ginagamit ng tama. Amen? Hindi nila inaalay sa Panginoon. Bakit? Ginagamit maghanap buhay. Hindi masama, ulitin ko. Pero kapag alam mo na ngayon kung paano mo gagamitin yung talent na binigay ni Lord, ang mapaparangalan si Lord. Ang galing-galing naman ni Sister Angelica kumanta. Sobrang blessed naman ang Lord sa buhay niya. Sino na parangalan? Di ba si Lord? Hello? Tama mali? Ganun din sa buhay natin. Yung treasure, yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Di ba marami ngayon mayayaman? Kung saan sa ginagamit yung kayamanan. Amen? Pero kapag tinanggap nila o tinanggap natin si Jesus
wiser po tayo sa pagpili. Nanalo po ba yung mga binoto nyo? Parang natalo kasi tahimik kayo. Hallelujah. Choose, sabi nga daw, wisely. Pero kay Lord, choose the best. Amen po ba? Kasi sabi din, nakakapag po kay Kristo, kapag yung energy natin, yung lakas natin, inalay natin kay Lord, hindi ka lugi. Yung pag-upo nyo dyan, hindi ka lugi kahit hikab ka ng hikab. Amen? Alam niya ni Lord, hindi ka lugi. Amen? Kasi alam mo na kung saan gagamitin yung energy mo. Amen? Kasi ang nakakalungkot, maghapon, energetic ka. Mabaho ka ng trabaho. Pagdating kay Lord, intindihin mo ako, Lord, ang maghapon. Amen? Ngayon, mais na tayo. Alam na natin na ang buhay natin, ang lakas natin, gagamitin na natin para kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Ito po ang sabi sa Mateo 24:42-44. Kaya't pag-ihanda kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan niyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay, kung anong oras gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo. Amen? Kaya nga pag itong ginamit natin, mas magiging mas mainam na paggamit ng oras at enerhiya. Kasi anumang oras, dumating si Lord, alam mo na. Amen? Kaya ngayon, minsan sinasabihan ako ng anak ko, Ma, di ka ba napapagod? Halos araw-araw na lang. Amen? Alam niyo, sagot ko, simple lang. Okay lang, anak, napapagod. Pero mahalaga yung lakas ko, ginagamit ko ngayon kay Lord. Para pag dumating na yung time na nahiga na ako, mahina na ako, dahil malapit na kukunin ni Lord, alam ko, sa isip ko, na ang ginamit kong lakas, yung binigay niya sa akin talent, yung binigay niya sa akin buhay, sa kanya ko inubos. Amen! Walang magsisisi! Amen po ba? Kaya alam naman natin, hindi tayo dito forever, di pinigyan natin na talaga forever. Isa, yung mabuting balita. Kasi bakit? Ang magagawa talaga natin, yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya may maraming tao mga nagsisisi ngayon eh. Amen? Kasi bakit? Sana noon ko pa nakilala si Lord. Nung batang-atak pa ako, hindi na ako makapag-serve. Sa bahay na lang ako. Bakit? Kasi naka-wheelchair na. Samantalang ng malakas, hindi man lang makapunta ng prayer meeting. Hindi man lang mag-lead ng prayer. Amen po ba? Hello? Kaya mapapalad ng mga kabataan na ito, murang edad, nasa gawain na. Kapag hindi kayo umalis, mga anak, sa gawain ng Diyos, naniniwala ako na anumang oras, mga kapatid, mga anak ko kay Kristo, dumating ang Panginoon at madadatnan niya kayo handa. Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos, glory to God. At panghuli at panglima. Ano ang magandang may dudulot kapag ang pinili natin ang pinaka-the best sa buhay natin katulad ni Maria, mas mapapalapit sa magandang layunin ng Diyos. Closer to God's plan and purpose. Bakit? Ang sabi po dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno na si Lord. May magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang tanong, bakit minsan nagdurusa pa rin tayo? Bakit minsan parang hindi naman yun yung plano ni Lord? Amen? Kasi nga, hindi natin talaga siya pinili sa buhay natin. Amen? Kasi ako, experience ko po yun. Nung hindi ko dati pinili talaga si Lord sa buhay ko, talaga winda-winda ang buhay ko. Amen? Bawal ako sa utang. Kung saan ako may utang. Bakit? Sarili kong diskarte. Pero nung pinili ko si Lord, siya na talaga ang ginawa kong Panginoon natin tagapagligtas sa buhay ko. Sa bawat inaayuan ko, laging siya ang gusto umaparangalan. Mga kapatid, yung magandang plano na ng Diyos, na nakalapit ako sa magandang plano ni Lord. Amen po ba? Dahil mga dati kong pinaproblema, ngayon hindi ko na pinaproblema. Hello? Kasi ang nangyayari na, yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi sabi niya, batid kung lubos ang mga plano ko para sa inyo.
handa na. Amen? May bumati pa sa akin na belated happy birthday. Amen? Kasi bakit? At least alam ko, yung buhay ko, hindi nasasayang. Amen? Kasi kung pipiliin ko yung magustuhan ko, wala na po ako sa iyong harapan. Pero nakapilili ko na ang pinaka-the best si Lord. Unti-unti eh. Amen? Talaga naman, lahat ipinoprovide ng ating Panginoon. Yung magandang plano niya, ano yung pinoproblema mo? O damit lang ba? O eto. Amen? Isang araw ko gumagawa po ako ng topic. Ito po yung topic na yun. Nung gumagawa po ako, biglang may nag-video call. Sabi ko niya, ay, ano ginagawa mo? Sabi ko, nag-aaral po ako. Sandali lang to. Eto, may pinakikita. Ano, mga damit. Pumili ka dyan, kasya ba sa ito? Eto, pati po yung pang-load eh. Eto, kahit kasya ba itong size ko sa'yo? Amen? Sabi ko, nag-iiyak ako. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Amen? Hindi lang dahil meron kang binibigay sa akin, kung hindi, talagang hindi ko lang pinoproblema yung mga dati kong pinoproblema. Amen po ba? Na hindi na ako magpapakamatay para lang magkaroon ako ng ganitong bagay, ng ganitong damit, etc. etc. Amen po ba? Kasi kapag talagang pinili mo, pinaka-the best ang Diyos sa buhay mo at ang mabuting balita, kapatid, yung magandang plan talaga ang magaganap sa buhay mo. Amen? Kaya pag ibabalikan ko po yung natin mo, nung ako may bagong likod pala, papel, notebook, ang aking gamit-gamit, pag bumahalin mo ako, hindi ko makakalimutan doon po sa solid cement. Ang ilaw kanila ay mas dilaw pa dyan. Ang sulat ko po hindi maganda, parang kinahig ng manok. Amen? So pag hinangin pa, hindi ko na alam kung nasaan ako. Kung saan ako napupunta, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Amen? Pero dahil ang pinili ko si Lord, binigyan niya ako ng tablet. Amen? Bigla, nung pandemic pa ko to bigla ko may nag-chat sa akin, kunin mo sa Palawan, 12,000, bumili ka ng tablet mo. MatePad ang binili ko. Amen? Hello? Sabi ko, galing mo talaga, Lord. Kasi bakit? Kasi nag-o-online ako nun. Amen po ba? Hindi lang yun. Sumunod na ang pagbuhay ni Kristo. Dahil maglilingkod ka, hindi mo, si Lord, dahil na mahali, lahat ng pangangailangan sagot niya. Diba? Binigyan ako ng Panginoon Diyos na laptop. Diba? Hello? Kung dati-dati yan, didiskarte ako. Amen? Magkaroon lang ako ng laptop. Magutang ako. Pero hindi. Nung si Lord yung pinili ko, siya na lahat pinoprovide ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord! Kaya ako ngayon, pag tinanong, tinatanong kay Tatay Luisa, saan ko talaga nakatala si Sister Biggs? Ay naku, maraming bahay yun. Kaya tinatanong ni Ate Eva, saan ka uwi mamaya? Cavite. Sino may lubya mo doon? Amen? Kasi bakit? Kasi gano'n talaga si Lord. Kung saan na kumakagpag, meron akong tinutuluyan. Amen po ba? At kahit sa mansion, sa relocation, sa Montalban, marami na ako napatulog na lingkod ng Panginoon. Yung nag-talk dito, si Brother Angelo, si Chok na, natulog na yun doon. May mga kasama pa. Amen? At ang sarap lang sa pakiramdam, nakakatulong ka rin kahit papaano sa kapwa mo. Amen po ba? Kasi bakit? Ang pinili ko ay pinaka the best. Kaya sabi mo rin sa katabi mga kapatid, piliin din natin ang pinaka always choose the best. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa gabi nito mga kapatid ko kay Kristo, sa pamamagitan ni Marta, ni Maria, maraming tinuro sa atin si Lord. Mula pa kanina, sa mga darating pang panahon, marami siya ituturo. Pero gusto na naman ng Panginoon Diyos, pinakakailangan natin bilang mga tao. Siya, wala nang iba. Kasi hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Nagkakasala pa rin tayo, nagkukulang, pero yung pag-ibig ng Diyos, kailan man hindi nagbabago. Amen? Kaya sa oras na ito, tumayo po tayo. Sa oras nito, mga kapatid ko kay Kristo, bigyan mo po ang yung dalawang mata, tumungo po ang yung ulo at mananalangin tayo sa oras dito sa Panginoon. Lagyan niyo po ang dalawang kamay sa tapat ng puso. At tayo po ay mananalangin muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. O Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon, narito po kami, O Diyos, nagpapasalamat dahil sa mensahe mo, Lord, na
nais mo na ikaw talagang piliin namin sa buhay. Dahil ikaw naman talagang pinaka-the best among the rest. Lord, yes, ang dami namin dati mga pinili. Pero binigulan kami, nasaktan. Lord, salamat sa katauhan ni Martha. Kasi pinapaalalahanan mo kami na huwag kami maging abalang-abala sa maraming bagay, sa takbo ng mundong ito, na ito'y pandaraya ng demonyo upang makalayo kami sa iyong kalooban. Lord, salamat sa buhay ni Martha, na tama naman yung ginagawa niya, hindi masama, hindi mali. Ganun din kami, Lord. Kasi may mga pangarap kami, may mga gusto kami, Lord. Pero minsan, ito pala ay hindi mo nais, Panginoon, na habang buhay kami maging balisa, maging mag-alala ng mag-alala. Kasi ikaw naman talaga, higit na nakakaalam na magandang plano mo sa buhay namin. Minsan, Lord, sa kaabalahan namin, nakakalimutan ka namin na ikaw ang pinaglilingkuran namin. Ikaw naman talaga ang pinakamahalaga. Lord, salamat din, Lord, sa buhay ni Maria, na itong dapat namin tularan. Na hindi naman siya tamad. Pero ikaw muna yung pinili niya, inuuna niya ikaw bago responsibilidad. Lord, minsan ganito kami, Panginoon. Inuuna ka namin, pero minsan, dahil sa dinadaya kami ng mundong ito, ng demonyo, Lord, nakakalimutan namin maupo at piliin ka na pakinggan ang mensahe mo sa buhay natin. Lord, salamat po dahil kahit ganito kami, hindi ka nagbabago. Ang pag-ibig mo, Panginoon, para sa amin, para kay Maria, kay Martha, Lord, the same, Lord. Na sa gabi ito, Panginoon, nalapit kami sa iyo. Ng aking mga kapatid, inalim ito, Panginoon. Tulungan mo na ikaw ang talagang maging priority namin araw-araw. Na magawa namin ang kalooban mo, masunod ka namin, Panginoon. Wala kami pagsisisihan sa huli. Lord, tulungan mo po kami na lumago sa pananampalataya, Panginoon Diyos, upang ang aming buhay ay magkaroon ng magandang direksyon. Kaya Lord, sa oras na ito, I pray na aking mga kapatid na narito ngayon, Lord, patuloy mo kami katagpuin sa gabi ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat dahil hindi ka nagbabago sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kapatid, kausapin natin ngayon si Lord. Dahil nandito siya, gusto niya ngayon na makinig tayo at pakinggan natin ang sasabihin ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Lord, salamat po dahil hindi ka nagbabago. Kahit kami, O Diyos, ay madalas na binabaliwala ka at nakakalimutan ka. Hallelujah. Lahat ay nag-iiba, tulad ng hilig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa habang panahon, ito lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago ng pag-ibig mo sa amin, Lord. Kahit minsan kami mabago-bago, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng hilig ng kanta. Ilaw luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay
puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula kahapon sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay daan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Pag-ibig mo, Panginoon, ay lagi nakalasan sa amin lahat. Kaya sa gabi ito, patuloy kami lalapit sa iyo. Mga kapatid, itaas mo ay ng dalawang kami kay Lord. Tumataas na mataas. Sa oras na ito, alam ng Panginoong Diyos ang kalalagayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung ano ang takbo ng isip natin, kahapon, ngayon at sa mga susunod pa, alam niya ng Panginoon. Maging naman ang ating mga puso, kung talaga bang siya ang lagi natin pinipili araw-araw, o ang ating mga sarili, o ang gawa ng demonyo sa buhay natin. Kapatid, katulad ni Marta, may paalala